Bata pa lamang ako ay taglay ko na ang kakaibang abilidad na makakita kahit na madilim ang lugar. Makarinig kahit malayo ang pangyayari na matagal ko nang tanong sa aking sarili, maging kay Itay. Tay, bakit ako kayo may naririnig ako mga kakaibang tunog? Hindi ko naman nakikita. Madalas mo ba itong maririnig, anak? Kailan mo pa ba ito nararamdaman? Mula po nung mag-iisip na ako, Tay. Basta nakakarinig ako parati, lalo na kada gabi. Ano ho ba yun, Tay? Ako si Boyet. Ulila na sa ina at tanging si tatay na lang ang kasama ko sa buhay. 10 taon na ako nang mamatay ang nanay ko. Hindi ko rin maalala ang kabataan ko dahil na rin siguro lagi kaming palipat-lipat ni tatay ng lugar. Dating nasa Samar kami pero napalitan din kaming umalis doon dahil na rin sa ugali ng ilan doon na lagi kaming pinagdidiskatahan ng mga naroroon. Nakesyo may lahi daw kaming aswang dahil kakaiba ang itsura ko sa totoo lamang talaga. May makapal kasi akong kilay at malaking balat sa aking braso. At ang tenga ko naman ay medyo matulis na kagaya ng isang paniki. Kaya madalas mapapaaway ang tatay ko dahil na rin sa akin. Kaya naisipan ng tatay na mamundok na lamang kami. Dahil dito ay walang manliliit sa akin. At wala ring aaway sa tatay ko. Naging mas payapa ang pamumuhay namin. Buhat nang lumayo kami sa Kapatagan. Dito kami ngayon sa Capiz na ang kabisera ay Rojas City. Taong 1985, nang mangyari sa amin ni tatay ang isang pagsubok. Taong nasa edad 20 anyos na ako, kaya natuto rin akong lumaban. At pansin ko rin na may kakaiba akong kakayahan. Nagkakaroon ako ng ibayong tapang kada nagagalit ako. Mabilis nga akong kumilos kaya natutuwa sa Itay sa akin. Kaya naman habang nangunguha ako ng kahoy, ay may isang boses ng babae na naulunikan na tila ba nang hihingi ng tulong. Kaya naman ibinaba ko ang tungkos ng kahoy. Tsaka ko hinanap ang boses ng babae. At mula sa matarik na bahagi ng bundok, ay doon ko nakita ang babae na may kaharap na 2 kakaibang hayop na nasa harapan nito. Tumakbo ako ng mabilis para tulungan ang babae. Agad ko namang hinataw ng taga ang mga ito. Mabilis nagpulasan ang itim na baboy ramo. Kaya inabot ko ang kamay ng magandang babae. Nung una ay nag-aalangan pa itong hawakan ng aking kamay. Pero sa huli ay inabot rin niya. Nagpakilala ito sa akin bilang si Rosa. Ang ganda ng pangalan niya, nakatulad rin sa itsura niya. Nagpakilala rin ako dito. Napansin kong may sugat ito sa tuhod, kaya inalalayan ko siyang tumayo. Medyo hirap pa nga itong lumakad kaya inakay ko siya para makaupo sa isang troso doon. Tahimik lang ang babae kong kaya saglit ko muna siyang iniwan para balikan ang mga kahoy na nakuha ko kanina. Pagbalik ko naman doon ay wala na si Rose. Luminga ako sa paligid pero walang bakas niya na naroon pa ito. Napabuntong hininga na lang ako at saka umuwi sa aming bahay. Nabutan ko si tatay na nagbubungkal ng lupa. Tay, mamaya na ho yan. Kumain na ho muna tayo sa loob. Pagtatanim sana ako, anak, ng ilang gulay. Ang dami mo yatang kahoy na nakuha ngayon. Oo tay, may iniligtas pa nga akong babae kanina. Kaso ay nawala na lang bigla nung binalikan ko na. Anong itsura? Mag-ingat ka sa mga nakakasalamuha mo, anak. Pamamaya, mga masasamang tao yon. Tatandaan ko, tay. Pumasok na kami sa loob ni Itay.
para makapaghain na rin ako ng almusal. Hindi mawala sa isip ko ang magandang mukha ng babae kanina sa kakahuyan. Nasa isip ko na saan kaya ito nagpunta at bakit bigla na lang itong nawala. Nang matapos kong ikayak ang 2 tasa ng kape, ay kinuha ko ng nilagang kamote para aming pagsaluhan ni tatay. Kasalukuyan kaming kumakain ni Itay ng mga oras na yon. Nang walang ano-ano'y, parang may bumangga sa gilid ng bahay namin. Agad akong napatayo dahil pakiramdam ko ay may kung anong nilalang sa labas. Kinuha ko ang panabas ni Itay na ginagamit niya pangtabas ng mga damo sa paligid. Saka ako sumilip sa bintana. Pero wala namang kakaiba doon. Tinanong pa nga ako ni Itay kung ano raw ba ang ingay. Ngunit hindi ko natiyak. Kaya lumabas ako ng bahay. Walang ibang tao kahit na aso doon. Tinignan ko ang gilid ng bahay namin. At kita ko doon ang bakas na mayroon talagang bumangga doon. Tay, wala namang hong kakaiba. Pero nasira yung dingding natin, Tay. Ano ka mo? Asan ba? Nako po, bakit nagkaganyan yan? Sigurado ka ba na wala kang nakita dito? Oo, Tay. Ang pinagtataka ko lang bakit naging ganyan yung dingding? Mayroon ngang tumama dyan. Ang tanong lang, kung ano at nasaan. Tama ka, Boyet. Palagay ko ay may kakaiba dito. Pumasok na tayo sa loob. Alam ko na ang gagawin mamaya. Naunang pumasok si Itay at naiwan ako na nakatingin lang sa sarang dingding namin. Iba ang pakaramdam ko talaga. May ibang nasa paligid at hindi ito tao. Nagdaan ang maghapon kung kaya't maaga kaming nagpahinga ni Itay. Sanay naman kasi kami ng maagang natutulog dahil wala naman kaming gagawin. Habang nakahiga ako ay nakaramdam ako ng tila ba parang may nakamasid sa amin. Nagiinit ang pakaramdam ko kaya't bumangon ako at binuksan ko ang bintana. Malinaw na malinaw sa paningin ko ang isang hayop na nakatayo malapit sa bahay namin. Lumabas ako ng bahay dahil gusto kong makita ang isang malaking hayop. Di ko masasabing isang aso dahil mataas ito at kita ang mga buto sa katawan. Mahaba ang uso maging ang mga tenga nito ay matutulis. Ang mga paa niya ay malalapad. Kaya alam kong hindi ito aso. Hindi rin ito aswang. Dahil sa tansya ko ay ito na ang anyo nito kahit araw. Narinig ko ang boses na Itay na tinatawag ako. Kaya sumabagot ako dito nang hindi inaalis ang mga mata sa kaharap kong hayop. Napatigil si Itay sa tangka nitong pagsasalita nang makita marahil ang nilalang sa harapan ko. Anak, mag-ingat ka. Isang sigbin yan. Alaga ng mga aswang. Ano yun, Tay? Alaga ng mga aswang? Kung ganon tama nga ako. May ibang nasa paligid natin. Sandali anak, huwag kang aalis muna dyan. Pumasok si Itay sa loob ng bahay habang ako ay naiwan. Nakikipagsukatan ng tingin sa sigbin na pinapangalanan ni tatay. Umihip ang hangin kaya bahagya na umatras ito. Pero nananatili lang akong nakatayo. Kahit na medyo nakakaramdam ng kaba, ay hindi ko pinapahalata dito. Lumapit naman ito kaya naman inihanda ko ang aking sarili kung sumugod man ito sa akin. Ang bilis ng takbo nito. Kaya ganun din ang ginawa ko. Inilihis ko ito sa bahay namin at doon ako tumakbo sa medyo malawak ang paligid. Nakita kong tumatakbo rin si Itay habang may tangan ito sa kamay. Hawak nito ang isang tabak at inihagis ito sa akin. Mabuti at mabilis din akong kumilos. Kaya nasa loko ito at noon nga ay hawak ko na. Tumakbo ang sigbin patungo sa akin. Ang bilis nitong tumakbo dahil sa malalaking paa nito na baliktad ang itsura. Dahil nga sa may kakaiba rin akong abilidad, ay nasasabayan ko ang pagkilos nito
Mabilis kong iwanasiwas ang hawak kong panabas, kaya natapyas ang tenga nito. Umangil ito ng umangil dahil sa galit nito sa akin. Umatras ito papalayo at tuluyan nang nawala. Hiningal pa si tatay nang makalapit sa akin dahil tumakbo din ito. Ayos ka ba anak? Asan na? Ayos lang po ako, tay. Bakit ho kaya may sigbin dito sa atin? Hindi ko nga maunawaan din. Hindi kaya dahil sa kakayahan mo? Niyaya ko na si itay para makauwi na kami. Dahil alam kong pagod na rin ito dahil sa puyat. Magkaakbay pa kami nang bumalik sa bahay. Bago pa kami makapasok, ay sumulya pa ako sa labas para alamin na maayos na ang paligid. Wala na rin akong nararamdaman na may mga nakaabang. Isinarado ko ang pinto at nakita ko pang huminto si itay bago ito tuluyang pumasok sa kwarto. Inabukasan ay nagpaalam ako kay itay na bababa muna ng bayan para mamitas na mga tirang mga gulay. Ganon kasi sa bayan. Kung hindi na pwedeng ibenta ang mga natirang gulay, ay pinapamigay ito. Kaya maaga pa lang ay umaalis na ako. At tama nga ang nasa isip ko. Marami na rin ang halos nangunguha doon. Lumapit ako sa isang lalaki na abala sa pagkuha ng mga pechay doon. Pwede rin ba akong pumitas dyan, kaibigan? Oo naman, hindi ba't ikaw si Boyet? Hindi mo na ba ako naalala? Ako si Andres, yung dati mong kalaro lagi. Pasensya ka na. Hindi ko na ganun maalala pero natutuwa ako. Dahil kilala mo pa rin ako. Kahit na walang nagbago sa itsura ko. Walang kaso yun. Alam ko naman na hindi yun totoo. Tara, manguha ka na. Mamaya doon naman tayo sa mga kamote. Marami doon. Sige ba? Mabuti ay mabait ang may-ari nitong bukid para sa mga katulad natin na salat. Gaya nga ng sabi ni Andres, ay lumipat kami sa taniman ng kamote. Marami rin din ang mga nakuha kong gulay at tiyak na matutuwa nito si itay. Ilang sandali pa ay balak na sana naming umuwi ni Andres nang magsigawan ang mga kasama nilang namimitas ng gulay. Mga tropa ng kalalakihan ang aming nakita doon, kaya parang ibig kong mainis dahil sa ginagawa nila. Kinukuha nila ang mga gulay na nakuha ng ilan na pinaghirapan ng mga ito para hukayin. Nagtatawanan pa nga ang mga ito nang makita na umiiyak na ang kanilang inaagawan ng gulay. Ang isa naman ay sinuntok pang lalaking binalak na pumalag, kaya hindi ko na natais ang sarili ko. Nilapitan ko ang mga ito. Pero pinigil ni Andres ang aking braso. Nakita nito ang kakaibang kulay ng mga mata ko, kaya inalis ni Andres ang kamay niya sa akin. Sasampalin na ng isang malaki ang katawan ng isang matandang lalaki nang pinigil ko ang kamay nito. Itinulak ako ng lalaki pero hindi ako natinag. Tinignan ako nito mula ulo hanggang paa at saka bumuga ng tawa. Maging ito ay hindi pinalampas na ako ay laitin din. Pero wala doon ang atensyon ko, kundi nasa matandang lalaki na munti ka ng sampalin ng lalaki. Sino ka ba? Mukhang aswang ka ha. Gusto mo bang tapyasin ko yung tenga mo? Kung gusto niyo ng gulay, manguha kayo. Hindi yung pagbubuhatan niyo pa ng kamay ang matanda. Kaya alam mo ba ha? Umalis ka sa harapan ko at baka makatikim ka sa akin ng sakit ng katawan mo. Subukan niyo nga. Nagtaas ng kilay ang lalaki at tumawa ng malakas. Kaya naman mas lalo kong nararamdaman ang init ng ulo dito. Habang tumatawa ito, ay kinuha ko ang hawak na kamote ng isang babae. Kaya nagtataka itong tumingin sa akin kung ano ang gagawin ko doon. Wala nga to bili kong isinubo dito ang kamote. Kaya namulagat ang mga mata nito at pati ang mga kasamahan ng lalaki ay napahinto rin sa pagtawa.
Rinig na rinig ko ang pagsinghap ng mga kasama ko ng mga oras na yon. Dahil hindi siguro nila sukat akalain na magagawa ko iyon sa lalaking siga na aking kaharap. Hirap na hirap ito dahil hindi niya mabunot ang kamote sa bibig, kaya halos magwala ito sa kakaalis. At nang maibuga ang mga lupa na kasama ng kamote, ay galit na galit itong bumaling ng tingin sa akin. Hindi pa man ito nakakapagsalita, ay agad kong sinuntok ang mukha ng naturang siga. Kaya napahiga ito sa lupa at sandaling nawala ng malay. Nagpalakpakan ang mga nakakita sa ginawa ko dito. Ang mga kasama ng sigang lalaki ay binuhat ang walang malay nilang kasama. Kaya naman naglipitan ang mga tao sa akin at nagpasalamat. Si Andres ay ganun din na nakangiti sa akin. Ang galing mo dun napabilib mo kami. Tulog isang suntok lang. Nakachamba lang. Paano? Mauna na ako sa inyo. Ang mabuti pa ay umuwi na rin kayo sa inyo. Saan ka ba ngayon umuwi para mapasyalan kita? Nako, nasa taas kami ng bundok ni Itay. Mauna na ako sa inyo Nauna na akong umuwi. Bago ako tuluyang umalis ay sinulyapan ko muli si Andres. Nakangiti ito sa akin, kaya ganun din ang ginawa ko. Pero alam ko na nagtaka ito sa nakita sa aking mga mata kanina. Kaya tsaka ko na lang muna ipapaliwanag kung magkikita man kaming muli. Naglalakad na ako pauwi nang biglang sumalubong sa akin ang malamig na hangin na alam kong iba ang dating. Huminto ako pansamantala para makiramdam at hindi nga ako nagkamali. Dahil isang malaking bayawak ang nakita kong umaahon sa isang malalim na hukay. Kaya naman napaatras ako at mabilis na nagtago sa malaking puno. Sinilip ko ito kung saan ito magpupunta. Dahil sa laki nito at wala pa naman akong dala. Kahit na anong panlaban dito maliban na lang sa mga gulay na nasa aking bayong. Napaapo ako para hintayin na makalayo ang naturang malaking bayawak. At nang makalayo ito ng ilang metro, ay tsaka ako lumabas at naglakad pa uwi sa aming bahay. Hindi ko na nilingon ito dahil baka maamoy pa ako ng malaking bayawak. Malayo pa lang ako ay natanaw ko na si Itay na nagkalaykay ng mga balag niya sa mga pananim niya. Kaya naman nang makalapit ako dito ay inalis ko na agad ang mga gulay doon para hindi malanta ng gusto. Kumusta anak? Marami bang gulay? Oo Tay, marami din ang mga namimitas. Medyo napalaban pa nga ho ako kanina Tay. Sa sinabi kong iyon kay Itay, ay saglit itong napahinto. At saka ako tinignan pero sinabi ko naman kung ano ang ginawa ko. Kaya napanatag ito at hindi na nag-uusisa pa. Nasabi ko rin na may kakilala ako na dati raw akong kakilala. Kaya natuwa naman doon si Itay. Sa mga lumipas na araw ay napapansin ko na unti-unting lumilinaw ang balat na nasa braso ko. Kaya hindi na gaanong pansinin pa. Si Itay ang unang nakapansin nito, kaya hindi na ako nagkomento o ukol dito. Nang maialis ko ang lahat ng gulay, ay tinulungan ko naman noon si Itay na magtanim ng mga buto para didiligan na lang kung sakali sa mga sumunod na araw. Matapos naming magtanim, ay nagsibak naman ako ng kahoy dahil marami ring uwi si Itay na troso. Ang sabi ko sa kanya ay may malaking bayawak akong nakita kanina habang pauwi pa ako. At doon ko nalaman na abwak pala ang malaking bayawak na yon. Imposible kasi magkaroon ng ganong kalaking bayawak dito sa bundok. Doble kasi ang laki nito sa isang kalabaw kung tutuusin. Kaya naman pala dahil isang uri ito ng aswang na kung tawagin ni Itay ay abwak. Baka crocodile yun Di joke lang. Dahil dalawa na lang kami sa buhay ni Itay,
ay simpleng pagkain lang ay ayos na sa amin at malaking bagay na rin. Kasalukuyan kaming kumakain ng pananghalian nang makarinig kami ng isang boses ng lalaki. Tumayo ako at saglit na sililip kung kanino ang boses na yon. Nagulat pa ako dahil si Andres pala ang lalaki. Lumabas ako para salubungin siya. At nang makakain na rin, kasabay namin. Paano mo nahanap ang bahay namin, Andres? May kailangan ka ba? Naku, wala naman. Naitanong ko kasi sa lolo ko at nagkataon na kilala pala kayo noon sa bayan. Ang sabi niya sa akin ay baka daw narito kayo sa bundok at tama nga. Delikado kung aabutin ka ng gabi sa daan. Maraming mga mababangis na hayop dito, katulad ng mga sawa. Ano pa lang sadya mo? Wala naman. Gusto ko lang makita ang bahay niyo tsaka ipinadala pala ito ni Tata Igme. Salamat daw dahil sa tulong mo sa kanya. Napakamot pa ako ng ulo. Dahil hindi naman ako nanghihingi ng kapalit. Gusto ko lang talaga na tulungan ng matanda dahil wala naman itong laban sa malaking lalaki. Nakatingin lang si Itay kay Andres. Kaya nagtataka naman ako dahil hindi siya nagsasalita. Napatingin si Andres sa tatay ko at nagyuko ito ng ulo na tila ba nahiya dito. Tumango lang si Itay at niyaya itong kumain. Pero tumanggi na lang si Andres dahil sabi nito ay uuwi rin siya agad. Mahirap kasi naabutan ka ng dilim sa daan. Hindi mo alam kung sino at ano ang maaari mong makasalubong. Nagpaalam na ito matapos ng ilang minuto na pananatili sa aming bahay. Hindi ko na nga naubos ang aking kinakain dahil hinarap ko si Andres. At nang nagtungo ako sa lamesa ay kinausap ako ni Itay tungkol dito. Nilabas ko ang mga dala nito. May tinapay at ilang piraso ng karne. Kaya natuwa naman ako dahil doon. Pero napalis din ang ngiti sa labi ko nang magsalita si Itay tungkol kay Andres. Ang sabi niya ay masama daw ang kutob niya dito. Kaya huwag daw muna akong magtiwala. Tumingin ako sa kanya at totoo nga na seryoso siya sa kanyang nasabi. Pinagmasdan ko ang mga dala ni Andres at wala namang kakaiba doon. Kaya bakit naman nasabi ni Itay na mag-ingat ako dito at huwag agad magtiwala? Madalas talaga ay ganun si Itay. Pero tama naman ang mga nagiging kutob niya. Pero bakit wala akong nararamdaman na kakaiba kay Andres? Nasabi ko tuloy sa sarili ko habang ibinabalik ko ang mga dala niya sa supot na malaki. Anong plano niyo dito, Tay, sa dala ni Andres? Ikaw ang bahala kung saan mo dalhin yan, pero hindi ko kakainin ng karne. Isang beses mo lang nakilala ito, kaya nakakapagtaka na hinahanap pa niya talaga ang bahay mo. Hindi ba? Sa tingin niyo, Tay, may iba siyang motibo? Nagkibit balikat si Itay at iniwan ako sa loob ng bahay. Lumabas ito at nagsibak ng kahoy, kaya may nabuti kong gawan siya ng mainit na kape. Habang naggagayak ako ng kape para sa amin ni Itay, ay may nararamdaman ako na parang may nasa paligid. Kaya ibinababa ko ang hawak kong kutsara at saka tumingin sa bintana. Isang mabilis na anino ang aking nakita. Mabilis na naglaho ito. Pero hindi siya nakaligtas sa malakas kong pagkaramdam at matalas na mata. Sigurado akong anino yon. Ngunit sino at ano ang dahilan nito? Tumakbo ako palabas ng bahay para puntahan ang kinatatayuan nito kanina. Hinahabol pa nga ako ng tingin ni Itay. Tsaka ako tinawag kung ano daw bang nangyayari. Sa kagustuhan kong maabutan ng anino, ay hindi ko sinagot si Itay. At diretso akong tumakbo doon. Wala na akong nakita kahit isang bakas. Sumunod pala si Itay sa akin, kaya pagharap ko ay hingal pa nga ito, gaya ng dati.
Bakit ba, Boyet? May nakita ka ba ulit? Meron ho, Itay. Anino kanina at dito siya nakatayo. Parang nakamasid sa akin. Sino kaya yun, anak? Dapat talaga na mag-ingat na tayo. Lalo ka na, anak. Bakit ho ba kasi, Tay? Anong dahilan? Bakit dapat na mag-ingat? Wala naman akong inaargabyadong tao. Bakit ganon? Hindi mga tao yon. Kung may nakikita ka man, anak, at alam mo na hindi ito ordinaryo, tama ba? Umarap ako kay Itay dahil doon. Tsaka ko tinanong dito kung bakit ba may ganito akong kakayahan. Natahimik ito at naglakad sa akin palayo. Kaya naman sinundan ko siya at hinila sa braso. Muli ay gusto ko ng kasagutan para sa pambihirang kakayahan ko. Ang sabi niya ay mahabang kwento. Pero sinabi ko kay Itay na handa akong makinig kahit na ano pa ang dahilan nito. Gusto kong malinawan kung saan ko nakuha ang taglay kong kakayahan. Alam kong sa kanya dahil marami din siyang alam sa mga uri ng aswang. Hinintay kong magsabi si Itay. Kaya naman naupo muna kami sa mahabang kahoy na ginawa niyang upuan. Noong una ay naguluhan ako pero pinilit kong intindihin para maunawaan ko ang tunay na dahilan. Tahimik lang akong nakikinig kay Itay habang siya ay nakatanaw sa malawak na paligid namin. Sumasabay pa nga ang ihip ng hangin kaya nagsimula siyang magsalita. Ang sabi ni Itay ay namana ko ang kakayahan sa aking yumaong ina. Hindi sa kanya dahil hindi niya pala ako tunay na anak. Kaya naman nagulat ako sa kanyang isiniwalat. May lahing aswang pala ang nanay ko at ang aking ama naman ay isang antingero. Nakuha niya lang pala ako sa gilid ng ilog habang nangangahoy siya. Nakita niya raw kung paano napatay ng mga aswang ang aking ama dahil sa pagliligtas nito kay inay at sa buhay ko. Noong gabing yun, Boyet, ay sinundan ko ang nanay mo. Dahil balak ko sana siyang tulungan, ngunit baka ako maabutan ng mga humahabol sa kanya. At nakiusap ito na itago kita. Sa tabi ng tubig, malapit sa ilog, doon. Pero bakit o Itay? Bakit ba ganito ako? Tila may ibang kakayahan. Tama ka, anak. Yan din siguro ang dahilan kung bakit may mga nilalang sa paligid. Marahil ay ikaw talaga ang pakay nila. Bakit niyo ako kinuha, Tay? Bakit hindi niyo na lang ako hinayaan na mapaslang din nila? Salamat, Tay, ha. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hayaan na magtagumpay ang mga yon. Nang gabing yon ay malakas ang aking pakaramdam. May mga naririnig akong mahinang tunog. Kasalukuyan kaming nagkukwentuhan ni Itay nang bigla na lang may malakas na ingay. At tila ba may bumato sa bubong namin. Kaya gulat na napatayo si Itay nang dahil doon. Nagkatinginan pa kami bago ko kinuha ang panaba sa likod ng pinto. Nala sa likod ko naman si Itay at may hawak din itong tabak. Isang matalim na tabak na kinatatakutan ng mga aswang dahil sa angking kisap ng talim nito. Binuksan ko ang pinto at muli ay naroroon ang sigbin na alaga ng aswang. Naroroon ito at tila may kasama pa dahil palakad-lakad ito sa dilim. Kitang-kita ko na may katabi itong anyong tao. Hinarang ko ang aking braso para nang sa ganon ay nasa likod ko lang si Itay at baka bigla itong sumukot. Di ako ng katabi nitong anyong tao ay ang kanyang amo. Dahil ang sabi ni Itay, ang sigbin ay alaga daw ng aswang. At hindi nga ako nagkamali. Marami ding alam si Itay sa mga uri nila, kaya malakas na rin ang pagkaramdam niya. Tay, dyan lang kayo sa likod ko. Huwag kayong lalayo, ha. Alam ko, anak. Pero kung madihado ka, nandito lang ako sa likod mo, ha.
Hindi ko hayaan na may mangyari din sa inyong masamatay. Tama na yung napatay nila ang tunay kong mga magulang. At hindi na mauulit ang bagay na yon. Natawa ang katabi ng Sigbin. Hindi ko alam kung bakit nila kami ginugulo. Gayong wala naman kaming ginagawa sa kanila. Tahimik naman kaming naninirahan dito. Pero ginulo nila ang tahimik naming buhay ni Itay. Hangal ka. Isusunod na kita sa tatay mong antingero. Tiyak ko na wala ka ring magagawa sa akin. At paano mo naman nasisiguro ang bagay na yan? Magpakita ka si liwanag, duwag. Umisding ito sa sinabi ko. Kaya lumantad ito sa liwanag ng buwan. Hubad ito at mahaba ang buhok. Lalaki ang mga ngipin at mahaba rin ang mga kuko. Hindi ko siya kilala at kitang-kita ko ang ngisi nito sa labi. Bumulong si Itay sa akin na mag-ingat daw ako doon. Kaya naman umayos ako ng tayo upang ipakita sa aswang na yon na hindi ako natatakot sa kanya. Tingin ko sa Sigbin na kasama nito ay susugod anumang oras. Kaya hinanda ko rin ang aking sarili kung sakali man. Sa isang iglap lang ay umatake nga ito. Pero hindi ko hinayaan na makalapit ito kay Itay. Nagulat ang Sigbin nang biglang nagliwanag ang noo ko. Maging ako rin ay tila nasilaw. Pero parang mas lalo lang nagliwanag ang paningin ko. Napahinto ito, kaya ako ay tuloy-tuloy lang na umatake sa kanya. Sa isang banda ay naging pabor pa iyon sa akin. Hinambalos ko ito ng hawak kong panabas. Kaya muntikan ko na itong maputulan ng ulo. Nakailag lang ito agad, kaya siya nakaligtas. Pero mas mabilis ang ginawa kong kilos. Dahil nga pakaramdam ko ay parang napakagaan ng katawan ko. Kahit siya Itay ay halatang nagulat kung paano lumitaw ang liwanag sa noo ko. At kung paano rin ako kumilos ng mabilis. Muling sumugod ang Sigbin kaya wala na akong sinayang pa na oras. Sumugod ito at balak akong sunggaban gamit ang bibig nito. Pero agad kong ginamit ang tangan kong panabas. Tsaka ko hinataw sa liig at sakto sa pool ito doon. Pumalansik ang mga dugo nito. Kaya pagtapak ko sa lupa ay hindi ko na hinayaan pang makabawi ito. Kaya sinugod ko ito at tinabas ko ng tuluyan ang liig nito. Laglag sa lupa ang naputol na ulo ng Sigbin. Kaya nang tumingin ako sa aswang na naroroon, ay nanlilisik ang mga mata niya. At mabilis na umalis at iniwan kami doon ni Itay. Katakbong lumapit ang tatay ko, tsaka binuhusan ng krudo ang katawan ng napatay kong Sigbin. Sinunog ito ni Itay, kaya lumalagablab ito dahil sa likido na isinaboy doon ng tatay ko. Napasalampak na lang ako sa lupa dahil doon ko lang naramdaman ang panglalambot. Inalalayan ako ni Itay para makatayo. Gaya ko, Tay. Medyo napagod lang ako. Kayo po ba? Ayos lang? Oo anak, galing ang Sigbin na yan. Kaya mabuti ay napatay mo siya. Ngayon wala nang alaga ang aswang na naririto kanina. Isusunod ko rin siya, Tay, para sa mga magulang ko. Kukunin ko ang hustisya sa ginawa niyang pagpatay sa mga ito. Tumangaw si Itay at nagpasya kaming bumalik sa bahay. Tahimik lang ito habang naglalakad kami pauwi. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit bigla na lang siyang nawala ng kibo. Nauna itong naglakad sa akin at saka humarap. Ang sabi niya ay baka kilala siya ng aswang kanina. Kaya dapat daw ay maging maingat na ako sa mga malalapit. Mahirap na daw magtiwala ngayon. Baka mamaya nasa paligid lang sila at naghahanap ng tiyempo para manungga bigla.
Tinandaan ko iyon. Nagbalit muna ako ng damit upang mawala yung amoy ng dugo ng sigbin na umilandang sa akin kanina. Nang putulan ko ito ng ulo. Pag-upo ko sa katre ay doon ko naramdaman ang pagod sa katawan. Kaya naman nagpasya akong matulog na dahil malalim na talaga ang gabi na mga oras na yon. Sa pagod ko ay mabilis din akong iginupo ng antok. Isang panibagong umaga na naman simula nang mangyari na napatay ko ang alaga ng aswang. Ilang araw na rin yun buhat nang magsadya dito sa bahay si Andres. At hindi na rin ito nagpakita pa. Kaya naman naisipan kong manghuli ng isda sa maliit na sapa sa baba ng aming bahay dito sa bundok. Mga ilang metro din yung lalakarin ko, kaya nagpasya rin akong yayain si Itay. Baka kasi mamaya ay may hindi magandang mangyari. Mainam na yung sigurado ako. Bitbit ni Itay ang isang buslo na paglalagyan namin ng mahuhuli. Tangan ko naman ang isang matalas na tabak dahil baka mamaya ay may hayop doon. Ay wala man lang kaming dala na kahit ano. Habang si Itay naman ay baon din ang maliit na punyal. Nilakad namin ang kahabaan ng daan. At medyo matarik din iyon pabulosok. Kaya inalalayan ko din si Itay. Baka gumulong ito pababa ay mababalian ng buto ito. Huwag naman sana. Sa paglakad namin ay may isang magandang babae na humarang. Nakilala ko ito dahil ito rin ang babae na tinulungan ko noong nakarang araw na nangunguha ako ng kahoy. Walang iba kundi si Rosa. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ito ngayon ay nasa gitna ng daan namin. Iba ang kutob ko ngayon sa kanya. Bakit ibang iba? Nung una ko siyang nakita, wala akong naramdaman na kakaiba. Tama nga si Itay. Dapat ay hindi agad nagtitiwala kung kani-kanino lang. Kung unang beses mo palang itong nakita. Kilala mo ba siya, anak? Siya yung babae na sinasabi ko sa inyo at tinulungan ko na lang na biglang nawala Tay. Pero parang may iba sa kanya ngayon. Kung ganon, hindi siya tao. Pinatras ko si Itay dahil diretso lang ang tingin nito sa aming mag-ama. Anong pakay niya sa amin? Gayong hindi naman namin sila ginagambala. Dahil ba may kakayahan ako na talunin sila? Pero hindi ko naman sila lalabanan kung wala silang gagawing masama laban sa amin ni Itay. Tumindig ito ng tayo at saka ngumisi ng nakakatakot. Alam kong natatakot si Itay dahil sa ipinapakita nitong mukha. Kaya ang ginawa ko ay hinugot na ako ng pasimple na kinuha ko kay Itay ang maliit niyang punyal. Nakuha naman ni Itay ang nais kong ipahiwatig sa kanya. Kaya nang inabot niya iyon, ay walang alinlangan kong pinukol ito. Sapol ito sa balikat kaya naman umangil ito at naglabasan ng mga matutulis nitong ngipin. Namula ang mga mata ni Rosa dahil nagtamo siya ng dapli sa balikat. Pinatras ko pa si Itay malapit sa isang puno at nang makita kong susugod ang babaeng si Rosa, ay agad kong hinanda ang panabas ko. Hindi naman binibitawan ni Itay ang hawak niya ring tabak. May matalas na talim. Nagpasya rin siyang tulungan ako, kaya naman sa tingin ko ay mas madali naming matatalo ito. Ang sabi ni Itay, isang ori din ito ng aswang. Kung maganda ang mga aswang na babae, ay mga bangkilan daw ito. Malakas na ori rin daw kung susumahin, lalo na ang mga babae. Nagpapalitan niyo ito bilang aso. Kaya naman ang sabi ko kay Itay ay maging alisto siya sa mga kilos ng aswang. Lumamba ito kaya halos sabay namin itong sinugod na mga hawak naming patalim. Nasugatan ito ni Itay sa kanang paa. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para sa lubungin ng pag-atake nito.
Tinabas ko naman ito sa mukha. Ngunit ang bilis nitong umilag. Pero nahabol ko rin siya nang umiwas ito sa akin. Nahawakan ko ang buntot nito, kaya naman hinalibas ko ang aso sa punong malaki. At naging dahilan iyon ang pagsalpok niya sa katawan nito. Kaya napahiyaw ang aswang na anyong aso. Ang sabi niya ay awawawaw. Ang sabi ko kay Itay ay ako na lang muna ang lalapit dito. Pero hindi pa man ako nakakahakbang ay bumangon na itong muli. Kaya naman nagaran ko ring hinigpitan ang tangan ko sa hawak kong panabas. Umutulo ang laway nito at ang mga mata ay pulang-pula. At tila ba kakainin kami ni Itay ng buhay. Pero hindi ako nagpatinag. Sinulubong ko ito at saka sabay kaming umutake sa isa't isa. Nasugatan ito sa unahang paa at ako ay nadaplisan sa braso. Pero maliit na pinsala lang iyon, kaya nagpatuloy ako sa pagsugod dito. Hindi ko ininda ang galos ko, bagkos ay mas binilisan ko pa ang kilos. Para matapos na kami, dahil ang balak sana naming panghuli ng isda ay naging isang aksyon. Wala na akong sinayang na oras pa. Paglapit nito sa akin ay agad kong ginamit ang dala kong panabas at pinuntarya ko ang katawan nito. Umagos ang dugo sa buong katawan ng aswang na aso. Kaya isa pang atake ang ginawa ko at tinaga ko ito sa likod. Kaya hindi na ito nakabangon pa. Nagpalitan niyo ito bilang dalaga na si Rosa. Nangihina ito kaya ang ginawa ni Itay ay sinaksak pa niya ito sa dibdib tsaka sumuka ito ng dugo. Pinanood naming malagutan ng hininga ang asong itim bago namin ito iniwan at tumuloy sa aming bagay. Inabot tuloy kami ng tanghali sa daan kaya hindi na rin kami nagtagal pa. Nakahuli kami ng ilang isda at sakto naman ito para sa amin. Kaya sa katarikan ng araw ay nilakad namin ang daan pabalik. At dahil nga matarik ang daan, ay pinauna ko muli si Itay. Sa tagal namin na nakipaglaban sa aswang kanina, ay inabot na kami ng init at gutom. Grabe ang araw na to, Tay. Ang daming nangyari. Salamat na lang talaga tayo at hindi tayo napahamak kanina. Sigurado na marami pa sila, anak. Kaya delikado pa tayo. Basta, Tay, walang iwanan ha. Lalaban tayo kahit ano pa ang mangyari. Sasamahan kita sa laban na ito, anak. Ilang sandali lang ay nasa tapat na kami ng kaaming bahay. Kaya naghiwalay kami ng pinasukan ni Itay. Kumuha agad ako ng isang balde para doon ilagay ang nahuli naming isda ni Itay. Mayroong 4 na peraso yon. Medyo malalaki naman, kaya ayos na. Gumawa agad ako ng apoy dahil inalis ko lang ang hasang nito para ihawin. Gutom na rin ako at alam ko na gutom na rin si Itay. Nakita kong may kinakayas doon si Itay sa isang upuan, kaya saglit ko munang iniwan ang pinapaapoy ko at tumabay sa kanya. Huminto pinandalian si Itay, tsaka ako tinignan ito. Nakatingin siya sa noo ko kaya naman sinalat ko ito. Ang tanong niya sa akin kung ano daw ang pakaramdam nung umilaw ito. Wala namang kakaiba. Basta alam ko lang, mas malakas ako at mas mabilis kumilos. Gumagawa siya ng buho para daw kung sakaling marami pang katulad ni Rosa ay may panlaban kami bukod sa mga patalim. Maraming ginawa si Itay. Kaya iniwan ko na rin siya pansamantala. Nagluto na ako para makakain kami. Dahil bababa ako ng bayan mamaya para bumili ng ilang krudo sa bayan. Mabilis lang akong nakaluto kaya kumain agad kami ni Itay. Bago ako umalis ay naligo muna ako nang hindi na ako abutan ng dilim sa daan. At ganoon na nga ang ginawa ko. Alam naman ni Itay ang gagawin ko, kaya nagpaiwan na ito. Ang sabi ko ay bibilisan ko na lang. Paglabas ko ng bahay namin ay tumakbo agad ako para mabilis ako makababa. Medyo mataas pa naman ang sikat ng araw
nang makarating ako doon. Sa taglay kong bilis kumilos. Saglit ko lang tinakbo ang nasabing daan. Nang malapit na ako ay tsaka ko nilakad. Tumiretso ako sa bilihan ng krudo. Sa sobrang pera ay bumili rin ako ng bawang. Tinitignan pa nga ako ng ilang mga mamimili doon. Pero sanay naman ako sa ganong klaseng tingin nila sa akin. Pintas dito ang mga nasasabi nila dahil nga sa itsura ko na matagal ko nang tanggap. Ilang oras pa nga ay may humahangos na lalaki. Nasa tansya ko ay nasa 15 anyos lamang. Ang sabi nito sa babaeng nilapitan niya na tingin ko ay kanyang ina ay may isang hayop daw sa loob ng bahay nila na nakapasok at naroroon daw ang ate niya. Biglang napatayo ang ali na nagtitinda ng bawang. Kabod na lang umalis ito at hinila ang dumating na binatilyo. Nagtaka pa nga ako kung bakit ganoon ang reaksyon nito nang marinig ko sa aking tabi ang isang matandang lalaki. Ang sabi nito ay kawawa daw ang anak ng ali pag nakagat ng naturang hayop. Isa raw yung baboy ramo. Nag-osyoso pa ako bago umalis doon at lumipat sa katabing ali. Ganon din ang sinabi nito. Marami na nga daw ang nabiktima ng mga baboy ramo na yon. Basta na lang daw nawawala kaya naman nang makabili ako ay sinundan ko ang ali para makita ko ang itsura ng sinasabi nilang baboy ramo. At nang natatanaw ko na ang bahay nito ay marami-rami na rin ang mga tao doon na tila nakikiosyoso. Isang sigaw ang narinig ko mula sa harapan ng bahay. At kitang-kita ko yung ali na umiiyak dahil tila natatakot ito sa pwedeng mangyari sa anak nito sa loob. Kaya naman naglakas loob na rin akong lumapit at tinanong ko na rin ang isang babae na naroroon din at nakatunghay sa ali. Dahil maririnig mo ang sigaw ng isang babae na nasa loob ng bahay. Ang sabi ko sa ali ay gaano nakatagal ang mga iyon sa loob ng bahay at sumabay naman ang malakas kong pakiramdam. Isang aswang ang naroroon. Sumagot naman ang ali at sinabing halos 2 oras na doon ang anak ng tindera kanina. Naroon din ang binatilyo na nakatayo malapit sa likod ng umiiyak na babae. Kaya naman ang sabi ko sa aking katabi ay hawakan muna ang mga pinamili ko. Tila nagulat pa nga ito dahil sa pakiusap ko. Pero kinuha niya rin sa huli. Lumakad ako papalapit sa babaeng umiiyak. Pero bago yun ay hiniram ko muna sa isang matanda ang hawak niyang itak. Tsaka ako humingi ng ilang peraso ng bawang sa ali na nakausap ko kanina dahil pinahawakan ko dito ang mga nabili ko. Nagtataka pa nga ito na inabot sa akin ng 3 puso ng bawang, tsaka ako binulsa. Ang sabi ko sa nanay na umiiyak ay umatras muna sila sandali. Sinubukan akong pigilan ng iilan dahil malakas at malaki daw ang nasabing baboy ramo na naroon. Baka raw matulad lang din ako sa iba na nawala dahil nahawa na. Umuli ako sa paglalakad. At doon ko nakita ang babaeng nasa itaas ng banggerahan nila at may hawak na kutsilyo. Habang ang malaking baboy ramo naman ay nakatunghay lang dito. Tama nga ang mga tao na malaki ito at kakaiba sa lahat. Tinignan ako ng babae at tila nagulat pa dahil ako lang ang namumukod tangi na naglakas ng loob para tulungan siya. Ang maestra ko dito ay huwag pahalata. Kaya tumango ito habang may bahid ng luha sa mukha. Dahil nakuha niya ang ibig kong sabihin. Pero matalas palang pagkaramdam ng isang ito. Dahil humarap siya agad sa akin. Walang ibang dahilan. Sinugod ako nito. Kaya nang lumukso ang baboy ramo patungo sa akin, ay kinuha ko ang 3 puso ng bawang sa bulsa ko.
at saka ko dito isinalampak sa bibig niya. Nang maisubo niya ang lahat, ay pinalo ko ito ng itak sa muka. Kaya nagwala ito ng malunok ang mga bawang na isinumpak ko sa kanya. Tumutulo ang laway nito at kinakaskas ang bibig. Marahil ay nagiinit na ang bawang sa loob ng kanyang tiyan. Tumango ako sa babae na nasa banggirahan at inalalayan kong makababa. Nagulat pa ako nang bigla ako nitong yakapin. Pero mabilis lang dahil nasa gitna kami ng isang laban. Inalabas ko na siya kaya sinalubong siya ng nanay nito ng yakap. Bumalik ako sa baboy ramo at itinuloy ang naudlot na laban. Marami na pala itong biktima kaya dapat na siyang mawala. Sumugod ito kaya ang naging kilos ko ay hindi niya nakita dahil binulag ko ang mata nito nang makakita ako ng isang grapo na asin kanina. At dahil nasaktan ito sa asin, ay sunod kong ginawa ay ang saksakin siya sa batok hanggang likod. At ibinaon ko sa puso nito ang hawak na itak. Napahayaw pa ito kaya naman nagulat ang mga tao sa labas ng bahay. Nang mati akong patay na ito, ay lumabas na rin ako at saka diretso ako sa matandang lalaki para isauli ang itak niya. Sunod naman ang ali na may hawak na mga nabili ko kanina. Walang nagsalita sa lahat ng naroroon. Aalis na sana ako nang tawagin ako ng dalagang nailigtas ko kanina. Nagpasalamat ito, ganon din ang kanyang ina at pati na rin ang kapatid nitong bunso. Napahanga ko naman ang mga tao roon. Ang sabi ng iba, kung hindi daw ako nagawi ng bayan, ay malamang naging biktima rin ang dalaga na yon. Nang paalis na ako ay sa isang madilim na gilid ay may namataan akong nakatayo doon at nakatingin sa akin. May takip ang mukha nito, kaya hindi ko makita ang mismong mukha niya. Masyado na akong nagtagal sa bayan, kaya umuwi na rin ako dahil naalala ko si Itay na wala siyang kasama doon. Palubog ng araw nang magsimula akong tahakin ng daan paakyat sa amin. Di ko na nga pansin yung mga ingay at kalusko sa paligid dahil kailangan kong makauwi na. Halos ilang oras din yon, tsaka ako tumakbo ng mabilis. At sa isang kisap mata ay nasa harapan ako ng bahay. Umuusok ang paligid at amoy goma. Marahil ay nagsindi si Itay para hindi makalapit ang mga nilalang na may balak ng masama sa aming mag-ama. Tapos ay sumilip ito sa bintana. Kaya nang makita niya ako, ay tsaka lang siya lumabas ng bahay. Buyet, kanina ka pa ba dyan anak? Inabot ka yata ng dilim sa bayan. Oo, Itay. May nangyari din ho doon, kaya napatagal ako. Nagsindi pala kayo ng goma, Tay? Oo anak, may naamoy kasi ako mabaho kanina. Kaya mas nanaig sa akin na sindihan ang mga goma dito. Sinabi niya yon nang makalapit siya sa akin. Inuha niya ng bukod ang krudo habang dinala ko naman sa kusina ang mga bawang. May ilan na nagabot sa akin ng tinapay nung mapatay ko ang baboy ramo. Pasasalamat daw yon, lalo na ang nanay ni Maria, ang dalagang nailigtas ko. Ilang araw ang lumipas ay mas dumalas akong bumaba sa bayan. Dahil na rin sa iba pang kailangan namin, tulad ng abono para sa aming ilang pananim na gulay. Sakto na napadan ako ay nakasalubong ko rin si Maria. Medyo nahiya pa nga ako dahil pagkamatakot na ito sa itsura ko. Hindi lang nito masabi sa akin. Pansin ko rin na hindi ko nakikita si Andres. Ang sabi niya ay taga rito nga rin siya. At isang pamilyar na matanda naman ang nakatingin sa akin. Ito pala si Mang Igme, yung matanda na tinulungan ko dati pa sa taniman. Nakangiti ito habang may hawak na isang buwig ng saging. Napahinto ako
dahil katabi lang nito si Maria. Nagulat ako dahil bigla nitong inabot sa akin ang mga hinog na saging. Kaya tinanong ko siya kung para saan iyon. Ang sabi niya ay pasasalamat daw para sa ginawa niyang pagtanggol noon. Kaya lang ay naisip ko si Andres. May dala rin itong tinapay at karne na padala daw ng matanda para sa akin. Kaya nagtaka ako kung bakit meron ulit. Naku Mang Igbi, hindi na ako kailangan. Nagpadala na ho kayo kay Andres nung minsan sa amin. Salamat ho pero wag na po. Sinong Andres? Wala akong kilalang Andres. Isa pa, ito ang unang beses na mabibigyan kita. Dahil hindi ko naman alam kung saan ka nakatira. Ganon ho ba? Kung ganon, nahinto ang sasabihin ko dahil sa pagtataka. Kaya pala madali lang nitong natunton ang bahay namin. At parang hindi man lang ito napagod nung minsan na magtungo ito sa bahay. Kung ganon, tama ang kutob ni Itay tungkol kay Andres. Pero bakit sinasabi nito na magkakalaro kami noong bata pa? Anong motibo niya? At bakit niya yun ginawa? Balik lang ako sa wisyo ng kalabitan ako ni Maria. Masyado palang lumalim ang iniisip ko. Kaya nawala ako sa atensyon. Nakatingin sila sa akin pareho na may halong pagtataka. Maging ako rin ay nagtataka. Ang sabi nila sa akin, wala naman daw silang kilalang Andres. Pero sino yung nakasama ko noong may gulay na pinapamigay? Hindi siya totoo kung ganon. Kaya naghanap na ako ng bilihan ng abono para sabihin ang mga nalaman ko ngayon. 1 kilo ang binili kong abono at nang makuha ko iyon at nabayaran, ay nagpaalam na ako kila Maria at Mang Igme. May kutob ako na baka bumalik si Andres sa bahay at si Itay lang ang naroon. Tumakbo ako para mabilis lang akong makauwi. Medyo padilim na din ng mga oras na yon, kaya mas binilisan ko pa ang takbo. Sumasalubong sa akin ang lamig ng hangin, pero hindi ko alintana yon. Inalala ko si Itay. Parang mas kinutuban ako sa naisip. Kung kaya ko lang lumipad, pauwi ay ginawa ko na. Tanaw ko na ang liwanag nung nagmumula sa aming tahanan at gasera lang ang tanglaw. Malayo pa lang ay tinawag ko na ang tatay ko para makasiguro akong ligtas siya. Lumabas ng bahay ito kaya napanatag ako ng bahagya. Tay, ayos ba kayo? Oo anak, bakit parang inihingal ka pa yata ha? Tumatakbo ka na naman ba? May nalaman lang ho ako sa bayan kanina, tay. Kaya nagbandali akong tumakbo. Ano ba yon? Nakabili ka ba ng abono natin ha? Para bukas kung magandang araw ay makapagsabog tayo. Ano pa lang nalaman mo at mukhang mahalaga? Tay, nalaman ko na wala pala talagang Andres, tay. Napaisip si Itay dahil sa sinabi ko. Naghihintay pa ito ng sasabihin ko, kaya itinuloy ko ang aking nalaman sa matandang si Mang Igbe. Ang sabi na lang nito ay sino ang Andres na nagpunta sa bahay at nakausap ko nung pumitas ng gulay. Kaya naman mabilis na nagsara ng bintana ito at ang labas ng pinto namin ay nilagyan niya ng nakabaliktad na walis. Ang mga bintana namin ay sinabitan rin ng karit ni Itay. Pangontrol daw yon sa mga aswang para hindi ito makalapit. Gaya ng sunog na goma. Kaya ang sabi ko kay Itay ay maganda kami. Dahil baka yung nakikita kong minsan sa dilim ay siya rin ang nagpakilalang Andres. Marahil may kinalaman ito sa pagpatay sa aking mga magulang. Kaya naman paghahandaan ko ang pagbabalik niya dito. Ako naman ang gaganti para sa mga buhay na kinitil nila. Nagsindi ng kalan si Itay at may hinihiwa ito sa kusina. Malayo pa lang ay masakit na sa ilong. Bawang pala yun. Pinakuluan niya sa tubig na may kahalong asin. Ilang oras niya rin yun pinakuluan.
At nang makuha ang gustong timpla, ay pinalamig muna niya ito bago isinalin sa mga malilinis na botelya. Mga 6 na botelya ang kanyang nagawa, kaya naman itinanyo niya iyon sa tabi ng bintana. Baka daw kasi biglang may sumulpot na aswang. Mainam na raw ang handa at sigurado. Mabilis lang namin ay handa ang lahat ng pwedeng magamit namin sa mga nilalang. Napilit kaming ginagambala. Medyo masungit ang gabi dahil na rin sa malalakas na ihip ng hangin. Wala akong nararamdaman at wala rin akong naririnig sa paligid. Kaya masarap magpahinga ngayon dahil malamig. Pero ayaw kong magpakampante dahil hindi ko hawak ang isip ng mga aswang sa paligid. Nasa malalim na akong pagtulog ng mga sandaling iyon nang bigla akong makarinig ng ingay na nagmumula sa labas. Kahit ayaw kong dumilat, ay pinikit ko pa rin. Kaya naman pupungas-pungas pa akong napaupo sa katre. At inalis ang antok sa sarili ko. Matapos yun ay kinuha ko ang karit na tasa tabi ng katre. Paglabas ko ay nasa labas na rin pala si Itay. Nagising rin pala siya sa kakaibang tunog. Nakatayo lang kami sa loob ng aming bahay at naghihintay ng mangyayari. Medyo umaambon pa nga nung gabing iyon at may kasama pang hangin. Imposibleng tao yun dahil sa 10 oras ng gabi may aakyat pa ba dito sa bundok na ang tanging ilaw lang ay ang aming mga sulo na tiyak kong namatay na dahil sa lakas ng hangin sa labas. Nagsuot ako ng sombrero para lumabas, ngunit pinigil ako ni Itay. Baka raw may kung ano sa labas, kaya kumuha siya ng bukod pang sulo at nilagyan niya ng krudo. Nang masindihan niya iyon, ay tsaka niya lang ako pinalabas. Pero sumunod rin si Itay sa akin. Sinubukan niyang sindihan ng isa pang sulo dahil sa madilim ang paligid, maging ang langit, ay nakatago ang buwan. Kaya walang liwanag na nakasilip. Inilawan ko ang kabuuan ng paligid para tanglawan kung may nilalang. Huminto ang malakas na ihip ng hangin, pati na ang madalang na pagpatak ng ulan. Nawala rin ang pakaramdam ko na mayroon kaming kasama. Napasindi si Itay sa unang sulo sa gilid ng bahay at hinugot niya yon para ilawan din ang likod bahay. Wala rin daw kakaiba doon. Kaya naman ilang sandali pa kaming tumayo ni Itay sa labas ng bahay at luminga-linga sa mga madidilim na lugar. Baka may makita akong hindi ordinaryo. Hanggang sa inabot kami ng kalahating oras doon, ay wala pa ring aswang na lumabas. Napabuntong hininga si Itay dahil sa abala na aming narinig kanina. Nakakapagtaka na bigla na lang nawala ang nararamdaman ko kanina. Mas mabuti yun dahil madilim. Mahihirapan rin kasing kumilos si Itay kung ako lang ay malinaw ang mata ko sa dilim. Kinabukasan ay halatang puyat si Itay dahil sa nangyari kagabi. Inabutan ko siya ng kape kaya napangiti ito sa akin. Kahit na mapanganib sa aming dalawa, ay hindi pa rin ito nakakalimutan ng umiti. Abala kami na nagpapasabog ng pataba nang makarinig kami ni Itay ng boses. Sumili pa ako sa harapan at nakita ko si Maria. Kasama nito ang 15 anyos niyang kapatid. Nagulat ako dahil hindi ko sukat akalain na aakyat sila dito. May bitbit itong basket. Iniwan ko muna si Itay doon para puntahan ang magkapatid. Anong ginagawa niyo dito, Maria? Kayong dalawa lang ba? Oo, pasyensya ka na. Pinadala ni Inay ito. Nagtanong kami kung saan ba ang bahay niyo. Nagulat kami dito pala. Nagabala pa si Aling Lupi. Salamat ha. Nasa likod kami ni Itay, nag-aabono
kumain na ba kayo? Tumangaw silang magkapatid. Bigla naman ang buhos ng ulan, kaya napilitan kaming pumasok sa loob. Nasayang pa yung nailagay namin sa tanim. Nabasa rin si Itay dahil inayos pa nito ang mga balag para sa gulay. Nakatingin naman ang magkapatid sa labas dahil sa lakas ng ulan. Mukhang may bagyo dahil kakaibang dating ng ulan. Ang tingin ko ay hindi ito agad titila. Kaya baka abutan ng alanganing oras ang magkapatid dito. Gumawa pala si Itay ng kape. Tamang-tamang dalang tinapay nila Maria at yun ang aming pinagsaluhan ng mga oras na yon. Tumagal ang buhos ng ulan hanggang 3:00 ng hapon. Maambon pa. Maya-maya pa ay nagsalita na si Maria at balak nang umuwi. Habang maliwanag pa daw. Pero tila nagdadalawang isip na ko dahil konting oras na lang ay hapon na. Ang sabi ni Itay sa kanila ay huwag na munang umuwi at ipagpabukas na lang. Delikado sa daan kaya sinabi ko sa magkapatid na baka may sumulpot na aswang. Kita ko ang takot sa mukha ng nakababata niyang kapatid. Batid kong minsan na ring muntik mapahamak si Maria. Kaya nag-alangan pa itong pumayag na dumito na at magpalipas na ng gabi. Ang sabi ko ay doon na sila muna sa aking silid at dito na ako sa labas. Sigurado namang maiintindihan niyo ni Aling Lupe. Kaya pumayag rin si Maria. Ilang oras lang ay madilim na sa paligid. Pero may buwan sa langit. Kaya tumutulong iyon para magbigay ng konting liwanag sa amin. May nakasintiring sulo at gasera sa loob ng bahay. Ang sulo ay nasa gilid ng bahay, kaya magkabila ay may liwanag. Kasama namin ang magkapatid habang umiinom ng mainit na kape. Halata namang komportable sila sa bahay namin ni Itay. Ilang oras pa ay nagpahinga na rin kami dahil ihahatid ko sila sa bukana ng bundok para ligtas silang makauwi. Nang tumagal na rin kaming nakahigang lahat, nang biglang isang matinis na tawa ang aking narinig mula sa labas. Hindi muna ako tumayaw. Basta lang nakadilat ako at pinakinggan kong muli kung uulit ba na may tatawa. At hindi nga nagtagal ay tila ba palapit ng palapis ang boses nito. Napalingon ako sa pinto ng aking silid at lumabas doon si Maria na nakayakap sa kapatid nito. Sunod naman si Itay na lumabas mula din sa silid niya. Kinuha niya ang mga botelya na may laman na bawang. Umuha siya at binigyan rin sila Maria. Alam kong natatakot sila, pero hindi ko naman hayaan na mapahamak silang lahat. Ano yun, Mang Tobias? Boyet? Aswang ba yun? Mamaya na natin yan pag-usapan. Huwag kayong lalabas. Huwag niyong bibitawan ang mga yan. Sandata rin yan. Naintindihan niyo ba? Sa takot nila ay tumango na lang ang mga ito at napaupo sa upuan. Hawak ni Maria ang botelya ng bote. Kinuha ko ang tabak at kumuha rin ako ng nilutong bawang ni Itay. Dahil maliwanag ang buwan, ay kitang-kita ko ng malinaw ang isang lalaki na nakatayo sa 1 metro ang layo mula sa bahay namin. Itinuro ko yon kay Itay, ngunit hindi raw niyo makita. Kaya lumabas pa ako ng gusto at si Itay ay isinarado ang pinto dahil naroroon ang 2 magkapatid. Mabilis na lumundag ang lalaki at sa isang iglap lang ay malapit na siya sa bahay namin. Nanlaki ang mata ko nang akin itong makilala. Si Andres. Kung ganon ay tama ang hinala ni Itay. Naglakad ito ng dahan-dahan habang nakangisi sa akin. Ibang-iba ang mukha nito nang makilala ko siya noon. Anong gusto niya sa akin?
Nakahubad ito. Tanging pang ibaba lang ang suot nito. Ikaw, anong kasalanan ko sa iyo ha, Andres? Matalino ka pala, Boyet. Nakalain mo yon. Muntik na kitang mapatay eh. Pakialamero lang yung tatay mo. Ikaw bang pumatay sa mga magulang ko? Bakit pa kayo naririto? Para tuluyan ng maubos ang mga antingero na gaya mo. Simi lang, di ba? Yun ang hindi mangyayari dahil hindi ko na yun hahayaan pa. Umisding ito sa akin at tila ba nakakatawa yung sinabi ko sa kanya. Pero seryoso ako. Hindi ko siya hayaan na makalapit sa bahay namin ni Itay. Nasa likod ko ang tabak na binuhusan ko ng katas ng bawang. Matalas ito dahil hinasa pa ito ni Itay. Kinuha ko ang isa pang buho na nakasandal sa tabi ng pinto. Yun ang gagamitin ko bago ang tabak. Nagsimulang lumapit si Andres, kaya alis to akong tumingin sa kanya. Sa isang iglap ay nasa harapan ko na ito at saka ako sinakal. Hindi ko inasana ganun siya kabilis, pero sinipa ko ito sa dibdib kaya medyo lumuwag ang hawak niya sa akin. 2 beses ko siyang tinuhod kaya tuluyan niya akong nabitawan. Sinunto ko ito sa sikmura at saka ko siniko sa batok. Napaluhod ito dahil doon. Pero bigla naman itong tumayo kaya lumayo ako. Nababaliw na yata itong si Andres dahil biglang tumakatawa kahit wala namang dahilan. Ibang klase ang pakaramdam ko sa kanya. Tila mamahusay talaga siya sa pagkikipaglaban. Pero hindi ako pwedeng masindak sa kanya dahil kahit kailan, hindi pa hintulutan ng langit ang kasamaan na mamayani ng tuluyan. Pagharap sa akin ito, wala nang mukha ni Andres, kundi isang pangit na aswang na ito. Malalaki ang mga mata nito na may matutulis na ngipin. Kaya ang ginawa ko ay inilabas ko ang tabak para kung sakaling sugurin ako nito, ay kaya ko siyang tapatan. Tila ba may nais lumabas sa loob ng katawan ko. Nararamdaman ko na parang may gustong lumabas talaga. Dumiretso ito sa bahay namin. Kaya naman nagulat ako dahil hindi ko akalain na yun ang pakay niya. Ang bilis siyang kumilos kaya sa isang iglap ay hawak na nito si Maria sa leeg. Inila niya ito sa labas at ginawang pananggalang sa akin. Inamoy nito ang leeg ni Maria kaya walang nagawang dalaga kundi ang umiyak ito. Ganon din ang kapatid niya. Huwag kang magdago sa saya ng babae. Tayo ang magkalaban. Kaya pakawalan mo siya. Ano ako, angal? Uunahan na kita. Uubusin ko ang mga malalapit mong kaibigan. Bitawan mo siya. Huwag mo silang idamay. Papatayin kita oras na mahawakan ko yung katawan mo. Sige lang, magalit ka pa. Galit ako dahil nandadamay pa ito. Yung wala namang kinalaman sa gulo namin. Hanggang sa muli kong naramdaman na umilaw yung nasa noo ko. Ang nakatatak na paniki. Lumalabas talaga ito kung nakakaramdam ako ng galit. Kaya di ko mapigilan na umilaw itong muli. Nanlaki pa ang mga mata nito kaya naman kinagat niya ang balikat na Maria na naging dahilan ng pagsigaw nito. Tinakbo ko ang kinatatayuan nila at sa bilis kong kumilos ay hindi na namalayan pa ni Andres na naagaw ko mula sa kamay niya si Maria. Tsaka ko siya sinabuyan ng katas ng bawang sa mukha. Nagsisigaw ito dahil sa hapde marahil. Agad kong ipinasok si Maria sa loob ng bahay na inasikaso agad ni Itay. Umiiyak pa rin ang kapatid nito kaya hinawakan ko ang balikat niya para ipaalam na maayos ang ate niya dahil hindi naman malalim ang kagat doon. Iniwan ko silang muli para balikan ng aswang. Hilam pa rin ang mata niya kaya sinugod ko ito
at kinuha ko ang pagkakataon na nasunog ko ang mukha niya kasama ng mga mata nito. Nagtatatarang ito dahil sa hapde marahil, pero wala na akong pakialam doon. Mas dapat siyang mamatay dahil wala siyang awa sa mga tao. Nang tumigil ito sa paghiyaw ay gigil itong sumugod patungo sa akin. Sa galit nito ay tila mas naging mabangis pa ito. Kaya naman lahat ng pag-iingat ko ay nagawa ko na. Nakipagsabayan ako sa liksi nitong kumilos, kahit pa mas tansya kong mas malakas ito sa akin. Pero hindi ko hinayaang masugatan niya ako. Nagwawala ito at sinasakmal ako sa leeg, pero sinusuntok ko ito sa panga. Kaya napabiling ito at tumilapon. Nabigla pa nga ako dahil sa lakas ng persa na naibigay ko sa kanya. Bumangon ito kaya naman hinanda ko muli ang aking sarili para dito. Mabilis na tumakbo ito patungo sa akin. Binalak nitong sunggaban ako sa pamamagitan ng matulis siyang kuko. Kaya ginamit ko ang tabak para maputol ito. Tagbas ang isang kamay niya, kaya mas lalo pa itong humihiyaw sa sakit. Hawak nito ang naputol na kamay niya habang umaatungal sa sakit. Inagis ni Itay ang likidong bawang sa akin, tsaka ko ito binuksan at isinaboy muli sa kanya. Sapol ito sa kabilang muka at tsaka umatake. Kahit na hindi ako nito nakikita, gawa ng nabulag na ang isang mata nito. Gamit muli ang tabak ay pinutol ko muli ang kabilang kamay nito. Kaya wala na siyang panlaban sa akin. Nakatayo ito habang umaatungal at ang huling ginawa ko ay sinalubong ko ito at sinaksak ko sa puso niya. Nagluwa ito ng dugo at halos mapalahod na sa sakit. Hindi na rin ito nagawa pang tumayo dahil mabilis itong natumba habang dilat ang mga mata. Nawalan ito ng buhay. Kaya naman agad na tumakbo si Itay para sabuyan ng krudo upang sunugin ang katawan nito. Mabilis na kinain ng apoy ang katawan ni Andres. Kumalat sa buong paligid ang liwanag ng ningas ng apoy, kaya nakuha ng lumabas nila Maria sa loob ng bahay namin. Magkahawak ng kamay ang magkapatid habang pinagmamasdan ang natupok na katawan ng aswang. Nananatili kami doon hanggang abutan na kami ng bukang liwayway. Nang mag-umaga ay hinatid ko rin ang magkapatid sa mismong bahay nila para maintindihan ni Aling Lupe. Naipaliwanag na rin ni Maria dito ang nangyari, kaya naman lubos itong nagpapasalamat dahil hindi ko raw hinayaan na umuwi ng alanganing oras ang mga anak niya. Hindi na rin ako nagtagal pa doon at nagpaalam na rin ako na babalik sa bahay. Naabutan kong naroon si Itay na nagluluto na. Sa paglipas ng mga araw ay bumuti na ang paligid. Wala na akong nararamdaman pa na kakaiba na may nakamasid pa. Kampante na kami ni Itay na sana'y tuluyan na ngang naubos ang mga aswang. Dahil hindi ko naman hayaan na may mangyari man isa sa amin ni Itay. Nagpatuloy ang buhay namin at napapadalas na nga sina Maria na nagtutungo doon. Bagay na ikinatutuwa ko naman dahil kasi sa ganda niya, nakakahiya ang itsura ko. Mabuti na lang hindi siya katulad ng iba na nanghahamak ng panlabas na anyo ng isang tao. Mabuti siyang kaibigan sa akin at ganon din naman ako sa kanya. Madalas nga tinutuksi rin ako ni Itay kay Maria. Pero alam ko naman na hanggang kaibigan na lang ako. At tanggap ko naman iyon. Ang mahalaga sa akin ay tanggap niya ako at may kaibigan ako na gaya nilang magkapatid. Hindi mo masusukat ang ugali ng isang tao. Marami dito sa mundo na kung may kapansanan ka, hahamakin ka. At ang tingin sa iyo ay mahina. Kaya yung iba mas pinipiling lumayo para na rin makaiwas sa gulo at masasakit na salita. Pero ako, tinanggap ko kung ano ang buong ako dahil biyaya pa rin ito ng langit.
Ipagpatuloy lang ang buhay. May kulang man sa'yo o wala, ang mahalaga ay mabuti kang tao at wala kang masamang hangarin sa iyong kapwa. Dahil mas pinagpapala ang mga nagpapakumbaba kaysa sa mga nagmamataas at nangahamak ng kapwa dahil lamang sa itsura nito. Piliin pa rin na maging makatao dahil sa huli, pagpapalain ka pa na higit pa sa nais mo. Palaging magpapasalamat sa buhay na meron ka. Wakas.